Magandang gabi sa inyong lahat. By the way, Sir Red, please don't mention my real name and instead, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Yel. Since 2022, nang ma-discover ko po kayo dito sa inyong YouTube channel at maging sa podcast, ay naging habit ko na po ang makinig sa inyong mga kwento. Ang kwentong ito ay tungkol sa mga nakikita ko sa aming probinsya sa Negros Occidental. Ako po ay matatakutin simula pa lamang nung ako ay bata pa dahil na din sa mga hindi ko ma-explain na mga nakakatakot at nagpapakitang mga kaluluwa sa akin. Itong isang karanasan kong ito ang masasabi kong pinakatumatak. Nangyari po ito nung panahon ng pandemic. Nagkayayaan po kaming magpipinsan na mag-inuman sa bahay nila na hindi naman din po gaano kalayo sa bahay namin. 12:00 na ng hating gabi noon nang ako ay umuwi sa bahay. So ide-describe ko lamang yung naging daanan o yung daanan namin ng papauwi na. Medyo pababa po ito at sa akin pong kanan sa hindi kalayuan ay makikita na ang elementary school ng aming barangay at ako ay talagang natatakot sa tuwing napapalingon. So umuwi na nga ako sa aming bahay. Iniwan ko na rin yung iba kong mga pinsan na nung oras na iyon ay napapasarap pa sa inuman. So pagdating ko sa kwarto, bigla na akong humiga na naging dahilan kung bakit sumakit lalo ang aking ulo. Habang ako ay naghahanap ng tamang posisyon upang kahit papaano'y maibsan yung sakit ng aking ulo, napalingon po ako sa mismong altar ng kwarto ko. At doon, Sir Red, matik, kinilabutan ako dahil may nakita po akong bata na nakaupo mismo sa aming altar. Kulay red yung suot niya habang kitang-kita ko ang mapuputi niyang ngipin and needless to say, nakangiti sa akin habang nagkukuy-hakoy ng kanyang paa. Masyado siyang maliit para sa batang tao, Sir Red. Kaya yun yung dahilan kung bakit mas nilamon ako ng hilakbot. Makalipas ang ilang minuto ay nagising na lamang ako dahil sa aking tatay na tinatapik ako sa balikat. Ang sabi niya, ang ingay ko daw at nadidinig iyon sa kwarto nila. Hanggang dito na lamang po muna, Sir Red, dahil hindi ko na po kayang ituloy yung iba pa. Ang next naman, Sir Red, ay tungkol sa naranasan kong sleep paralysis. Maraming salamat kung inyo pong mababasa at ipapaubaya ko na lamang po sa inyo maging sa inyo mga solid sindak listeners kung ano ang kanilang pananaw sa aking naranasan. Sindak. Una sa lahat, Sir Red, ay magpapasalamat ako sa oras na ma-feature o mabasa na ninyo ang aking kwentong ito. At ako po ay solid HDV positive at sindak listener since 2022. Ito pong aking ibabahagi ay kwento na ikwento lamang sa akin ng aking ina na kinapapalooban ng aking sarili at ng aking yumaong tiyahin. Nagkataon kasi na nakita ko po yung liham na isinulat ng aking tiyahin noon na nakasulat pa sa yellow pad at 2 pages yun. Ang sabi po niya ay na-e-excite siya na maipanganak na ako. Gusto na nga din daw po niya akong bisitahin, mahagkan at alagaan. Pero dahil sa hindi inaasahang aksidente, siya po ay nabundol ng rumaragasang jeep
at otomatiko, Sir Red, siya ay namatay. Sa katunayan, 30 minutes na po siyang patay nang ako ay maipanganak. Ang kanyang kamatayan ay araw ng aking kapanganakan. Pagkapanganak po sa akin ni nanay, syempre pagod siya kung kaya't natulog muna. Sa kanyang panaginip, ewan at kung bakit napadalaw ang aking tita. Sinabi niya sa panaginip ng aking ina, "Pasensya na at hindi na ako makakadalaw. Kailangan ko nang mamaalam dahil aalis na ako." Ito daw, Sir Red, yung exact words ng tiyahin ko nung siya ay napanaginipan ng aking ina. Ang buong akala ni nanay noon ay hindi lamang siya makakadalaw dahil nung time na iyon ay nagre-review din pala si tita para sa kanyang midterms. Subalit may mas mabigat at malungkot pala kaming balita na matatanggap ng oras na yun. Hanggang sa dumaan ng ilang taon, mula nang ako ay maging sanggol at eto na, toddler stage. Naging sakitin ako, Sir Red, at kapansin-pansin na sa tuwing kumakagat lamang ang dilim ay saka ako nilalagnat. Ang sabi nila, kapag ako ay nagkakasakit, bigla raw po akong titigil sa pag-iyak at pagdakay tatawa na lamang daw ako na as if merong nakikipaglaro sa akin. Meron din po akong isusunod na kwento, Sir Red, pero gusto ko lamang pong isegue itong isa pang masasabi kong kaswertihan ko sa buhay. Sa katunayan ay na-involve na rin po ako sa dalawang malalang aksamat ako dahil kahit papaano ay naililigtas po ako. Oo, naroroon na yung paniniwala ko na maaaring ang Diyos o yung guardian angel na pinapadala niya ang may likha nito. Pero malakas yung pakiwari ko, Sir Red. Malakas na dumadagundong sa loob ko na ang tiyahin kong iyon ang tumutulong sa akin para mailigtas ako sa tiyak na kapahamakan. Sindak. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Ryle. I've been a silent listener since 2021 mula po sa inyong podcast at dito sa YT. Ako po ay tubong Iloilo. Ibabahagi ko lamang po ang karanasan namin ng cousin ko at saka yung nanay ko. 2016 noon at nataon na Biyernes Santo. Sumama sa amin patungo ng church yung cousin ko. Naglalakad kami at nagkikwentuhan. Hanggang sa hindi ko po alam kung paano nabuksan yung usapan pero nagbiro yung cousin ko at ang sabi niya, "Paglaki ko, gusto kong maging si Mang Kepweng." At natawa nga kami ni nanay kasi sinuot pa nga niya yung bandana na katulad doon kay Mang Kepweng. Yung tawanan namin ay bigla talagang nanahimik. Otomatikong tumigil kasi nadaanan namin ang isang bahay. Sa terrace ng bahay na iyon, naroroon at makikita mo ang isang table at upuan. Nakita na lamang din namin na nag-back and forth yung upuan kahit walang tumutulak na tao. Navideohan namin ito, Sir Red, kaso hindi ko po maipapakita sa inyo dahil nasira yung tablet ko. Nagtakbuhan talaga kami ni nanay at ang cousin ko. Sinabi tuloy ni nanay na, "Ayan, Mang Kepweng-Kepweng ka pa kasing nalalaman. Nagparamdam tuloy siya sa atin." After po naming magsimba,
Nakakwentuhan namin yung may-ari ng bahay na kung saan namataan namin yung kumilos o gumalaw ng mag-isa na upuan. Ang sabi nun, madalas naman ay wala daw pong tumatao sa bahay nila, kaya imposible yung sinasabi namin. Hindi man ito gaanong scary para sa pandinig na inyong tigapakinig, pero hindi ko po talaga malimutan, and yet unexplained experience ko ito nung ako ay bata pa. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.